dami ko nang natutunan kay Mayor sa totoong buhay. Naikot na natin Oo, sinabi ko magtsikahan Parang mahirap nga mag-cut dyan, Mayor, kasi lahat busog na busog sa Hindi, ako naman. information and lesson. Ako. Okay po ba kayo sa mga tanong ko? Or Okay naman, maganda naman yung flow. yung dami ko natutunan? Maganda naman yung flow. Importante talaga kasi po. sa conversation. Talaga namang marami kang mapupulot na aral dito. Mga kwentong nakaka-inspira, bumango sa pagkadako. Mga kwento sa buhay na nagtagumpay ay dito makikita mo na sa IDBC. Sobrang excited tayo sa ating next guest sa Ivy Visits dahil sigurado akong mabubusog tayo sa kaalaman at maraming aral. Ang ating guest ay nagtapos ng BS in Business Management sa De La Salle College of St. Benilde, Manila. Panganay sa 4 na magkakapatid at anak ng ating minamahal na representative sa Kongreso, Honorable Luisa Lloren Banti Cuaresma. Nagamit niya ang kanyang kaalaman sa negosyo sa maraming paraan para mas lalong mapaunlad ang kanyang nasasakupan, ang progresibong bayan ng Bambang. Halina't samahang muli si Ivy sa isang masayang kwentuhan with Mayor Jamie Cuaresma. Unang-unang sa lahat, gusto ko pong magpasalamat sa Purple Eye Aesthetic Skin Clinic for taking care of my well-being, my lashes and my skin, my nails. Maraming salamat, Doktora Patrice Pagtulingan, sa napaka-generous niyo pong puso. Sa mga gustong magpa-pamper, ilalagay ko dito yung number nila. Oo. Magpa-schedule po kayo para sa inyong pamper day. And of course, maraming salamat sa lahat ng staff at nagtatrabaho dito sa munisipyo ng Bambang sa mainit na pagtanggap sa akin. Maraming salamat sa inyo. Kamusta po kayo, Mayor Jamie? Hi, hello, good morning and good afternoon sa lahat ng ating nanonood. Hi, IBS. I'm okay naman. Actually, thank you for the visit. Maraming salamat po sa pagtanggap, sa mainit na pagtanggap niyo po sa akin. No problem. So, if you can tell us po about your childhood, Mayor. I was born April 30, 1982. I'm Benjamin Loren Cuaresma III. Ginawa kong the third because si Mayor Benjamin Roque Sr., Yes, Sir Lolo. lolo ko, is yung previous former mayor here na nag-mayor more than 20 plus years. Apo. Ka-birthday ko, April 30. So, uh, pinangalan sa'yo Oo, yung kasi pangalan niya. happy coincidence na kaya akong pinangalan ng Benjamin, yung nga, the Ka-birthday third. mo yung lolo mo. Kasi ka-birthday lolo ko. And my father, if sa mga nakakaalam, was the former mayor also, Benjamin Cuaresma Junior naman. Junior na Benjamin. So, ako the third. Opo. And a funny story also, because kung titignan mo ang roster ng mga nag-mayor sa Bambang, nandun si Benjamin Cuaresma Sr., Benjamin Cuaresma Jr., at saka Benjamin Cuaresma III. Yes. So, Pero nung binabasa ko po kasi yung buhay nyo, nung bata po kayo at during nakaupo yung tatay nyo, Father, yes. oo, may isa po sa mga pinakamalungkot. Oh, yes. Na parte Tragically, when this was an election time. Actually, we just celebrated his death anniversary last January. I was 5 years old. May apat kami magkakapatid. Ako, Benjamin Cuaresma, tapos Luisa Marie, Lloyd, and Luisa Corazon. Namatay dad ko, yung pinakabunso namin was 1 year old. Yes. So, that's very tragic. At the same time, it was a great loss for the municipality and the province of Nueva Vizcaya. Oo nga po. Parte po siya malungkot po siya na parte ng munisipyo ng Bambang. Not only because my father is very well loved in the entire province. Totoo. In reality, madaming not only from Bambang pumunta during the procession. Kasi dinala siya sa Kapitolyo, tapos dinala dito. Ang dami. Public viewing. If you see the motorcade, Yes po. kung the archives, Ang daming nakiramay, ang daming yes, mga madami talaga. nalungkot. Opo. Kayo naman po, kamusta po yun? I was 5 years old, Yes. so I could just remember glimpse na ba't ang daming tao, ganun. Pero, syempre, during your, sabihin na natin, formative years, hindi mo pa alam yun eh. Kasi 5 years old ka pa lang, so hindi mo pa alam na bakit ang dami mong security, ba't ang dami Or kung bakit anong nangyayari. Alam ko naman yung nangyayari, pero bakit ganun kagrabe yung impact? Oo. So, later on, I was very fortunate na maraming kaibigan ng father ko or mga naka-experience na sinasabi nila yung story na ganito yung father mo, mabait siya, lahat ng nagawa niya, yung gano'n. At the same time, I was greatly influenced also by Congresswoman Luisa Banti Cuaresma. Sa mama mo. Mainly because, imagine mo,
byuda, may 4 na anak. Yes. Tapos, you could just imagine the pressure. May Kasi body. lahat ng pinagdaanan niya because of that. And after that, she became a mayor, vice governor, and ngayon. Empowered woman. And yes. Yes po. If you can tell us po, what is your vivid memory with your father? Remember, the last, nung 5 years old ako, pinapa-tutor niya ako kasi I was enrolling in Ateneo. Yes. So, yun, dinadala niya ako doon sa Manukan. Nahilig sa bungero kasi. Kahit itanong mo, nagulat nga ako, kilala siyang sabongero from Ilocos hanggang sa Iloilo hanggang because during his mahilig talaga sa sabong. Opo. Yung mga kasama niya nagsasabong, kinakwentuhan ako. He was very generous daw, lalo na pag nananalo, ganoon. So that was my memory of my father. And I'm very, very glad na maraming positive na kwento. Kahit hindi ko siya na-meet. Ganun yung impact ng tatay mo sa mga tao. Na-feel ko din na parang nakilala ko siya through his friends, sa lahat na natulungan niya, through the mga Bambangueños, not only from Bambang, actually, even sila Kuya Tony, a relative din from Bayumbong. Si Mayor Tony. Oo, nakwento din niya yung about my father. So, I'm very happy and actually, ang hirap mong abutin yung ganun na accomplishment na ang daming positive things na masasabi sa iyo. Ano po yung natutunan niyo sa tatay niyo, Mayor? Ako, for me, yun nga, being public service kasi, it's in the blood, sabi nga nila. So, being I'm not sure if 3rd or 4th generation politician, I'm a comebacking mayor for the information of everybody. I'm a comebacking mayor. It's my first term again. Opo. Pero I'm very glad na kung makikita mo naman, the change in Bambang has been very significant. I was listening to the people. We have projects like munisipyo sa barangay. I go to the barangay. Ako usually my time spent half here in the office, half umiikot. About naman po yung kay mami nyo, ano po yung palagi niyang tinuturo sa inyo ng bata kayo? Ang gusto ko, one thing I really admire about my mom is her leadership. Very important yun eh. If you're a good leader, you lead by example, makikita ng tao yun. So they will follow you. Parang ako, ang motto natin dito sa Bambang is malinis na gobyerno, mas maraming proyekto. Yes. Tanong mo pa dyan, kahit sino dyan, hindi ako kumukuha kahit piso kasi gusto ko malinis na gobyerno. So, lead by example. Wala silang dahilan na mangupit din kasi ako di ako nangungupit kahit piso. I want every single peso na for the municipality pupunta sa tao. Opo. Ako din, minamaximize ko. One thing I learned about my mom is fiscal responsibility. Fiscal responsibilities, ibig sabihin, gusto mo yung budget mo for that year, uubusin mo, ibibigay mo lahat sa tao. Kasi, ang ayaw natin dito, marami kang savings. We don't want savings. Kasi savings is money undelivered to the people, money unspent for projects or even allocations to the people. Kaya, yun yung natutunan ko, part of the leadership of my mom. So, sa school naman po ng bata kayo, Mayor, kamusta naman po kayong Actually, sa school? I'm good naman. Hindi naman ako Kamusta po kayo student bata? ako hanggang grade 6, grade 7 hindi ako nag-honor eh. High school ganun din. Tapos when I transferred to De La Salle University College of St. Benilde, nagkuhan ako working student. So, morning, nag-i-invest ako, gumagawa kami. Actually, I have a group from UANP, UP, Ateneo, Lasal. Actually, I was very also busy with the Junior Marketing Association. Sobrang busy ko noon. I was investing in the morning. Tapos, my classes was 6 to 9, 6 to 10 in the evening. So, bata pa lang kayo noon, preparation na yon na ang gagawin nyo. Hindi ko nga alam Ngayon. magpa-politics ako. Oo, Actually, sa totoong because buhay. of the tragedy of what happened to my dad, syempre, kinakabahan ka din eh. Pero syempre, with the people, parang gusto din nila, nakita naman nila yung public service ng dad ko, actually grandfather, dad, mother. So, yung tao mismo nang pumilit eh. Actually, I was really contented with my life already na okay na to, I'm a businessman, yun lang. Maraming tao talagang pumilit na tumakbo ako. Pero, ano pong pangarap niyo dati, Mayor? Actually, gusto ko maging pilot. Pilot? Pero yung height ko. Bakit naman pilot? Bakit po pilot? Ha? Bakit pilot? Gusto ko I like to travel. Parang gano'n. Kasi pag pilot, libre ka, diba? Pero pilot ka, pero
ang course nyo po is... Hindi kasi you have to have a course before flying school, di ba? So, management course muna. Tapos plan ko sana mag-flying school na. Bakit management Pero, po yung... kasi management, kasi because I like the entrepreneur kami. The entrepreneurial spirit mo talaga. So, originally, ang plan ko was go for pilot. Pero height, nung time ko, height yung problem. may height requirement May height requirement noon. Kasi because of the airplane. So, ngayon, wala na height requirement. After school po ninyo, ano na po yung naging trabaho nyo? Wala, I did businesses. More businesses. Wala, sa business? I never entered into the private sector or even government. Nag-employ? Kasi busy na ako dun sa businesses ko eh. So, majority of my time was spent creating businesses, helping businesses, investing actually. Marami ako na-invest, so I'm very happy naman. I did stocks before, stocks and bonds. I did Forex. Actually, may Forex pa rin ako ngayon, pero hindi ko na ginagalaw. So, ngayon po na public servant na po kayo, paano nyo po pinagsasabay yung pagiging entrepreneur nyo po sa trabaho, sa ginagawa nyo ngayon? Let me put it this way. Ang importante kasi here, you get the best manager. Sabihin na natin, si Henry C. naman, hindi naman siya nagkakashare dun sa SM niya, di ba? You just invest in the right people, invest in the right businesses. Like for example, real estate. I have real estate. That's good also. In real estate kasi, inaayos mo lang yon, ini-improve mo. Tapos, eventually, kung gusto mo i-invest, benta mo, bili ka na ulit. Ang ganon. It's not labor-intensive to the point na kailangan mo nandun. What I found and what my mentors have taught me, especially in business school, wag mo i-micromanage. Ang hirap kasi pag diniretso mo, ikaw na nag-handle. Kunyari, for example, may gas station kami, di ba? Alam ka naman kung nagkakahira doon. O di wala na akong nangyari sa buhay ko. Di ba? So, mina-maximize mo. You maximize. Yes. That's one thing I learned. Saan niyo po nakuha yung quality niyo na ganyan, Mayor? Saan? You get best mentors. Actually, for me, mentor ko number one in politics is my mother. Si Congresswoman Luisa Banti Quaresma. In businesses naman, you get mentorship. For example, ako, during my high school days at Ateneo, si Brother Dan, one of the brothers of the Jesuit priest of Ateneo. Talaga naman. Mga Jesuita. The mentorship. Ang sinasabi nila, ito gawin mo, do this, do that. Ina-absorb mo na lang absorb mo yun. You get to talk to people. Alam mo, totoo lang, if you get to talk, for example, balik tayo sa mga magagaling na mentors natin. For example, si Ramon Ang, you get to talk to him for 15 minutes, is like 1 year in college. Marami ka na matututunan. Marami ka full ma-absorb. package na yun. For example, in Congress, I had the opportunity to witness Majority Floor Leader Rudy Fariñas, si Madam Gloria Macapagal-Arroyo during Congress. Yung time you spent with them and you hear them alone, it goes a big deal. Sobrang makabuluhan. Yes. You have to sponge your brain to the point na dapat ma-absorb mo lahat yun. So, I'm very fortunate. I have good mentors. I have good people around me. Kasi sabi ko nga, maganda. You maximize all your efforts here in Nueva Vizcaya. But if you get outsourcing, for example, outsourcing from Manila, outsourcing from abroad, ang ganda. So, good leader po kayo kasi good listener po kayo. No? Yeah, that's the part of being a good leader. Alam mo so, naman, if I may ask po, Mayor, what do you decided to enter yung pagiging politician? Actually, yung hindi naman ako pinili. Parang nagkaroon ng consensus yung mga barangay captains before. This was my first term na tumakbo ka. Ngayon naman, I decided, because of the pandemic also, kailangan ulit tumakbo. Sabi ko kasi maraming in-approach naman ako ng ating mga business leaders, number one, mga religious leaders. At the same time, yung mga ating mga barangay officials, saka mga municipal officials na iba, in-approach ako na parang Bambang needs a new leadership. And I'm happy naman, sabi ko, sige. Na ikaw yung nakikitaan nila. Yes, I'm very thankful and happy because approach they sa mga gave tao. me that approach and privilege to be representing them, to run again. And I won as being the local chief executive of Bambang. Kaya napakaganda lang na kayo po yung naupo kasi nga yung mga tao mismo ang nagluklok at nag-encourage po sa inyo. Binoto naman tayo eh. So yes. I'm very happy na the majority of the votes was given to me.
siyempre, at the same time, you are pressured. Sabi ko, that's the mandate of being a public servant. You have to maximize lahat ng binibigyan nilang sweldo sa'yo. Pero sobrang maximize na po ang nangyari sa inyo kasi ang dami-dami niyo pong project. Kung pag-uusapan po natin lahat ng project po ninyo na nangyari na under your administration, hindi po tayo matatapos sa isang Tignan oras. nyo na lang yung isang Facebook araw ko. lang. Yes. For you po, ano po yung pinaka-proudest po na achievement nyo? I'm very Na proud. nakaupo. Actually, right now, I'm very proud na the change is felt by the people. Ayun naman ang importante lagi. Nafe-feel mo na dati ganun, election kasi, issue was baha. Ngayon, yung baha was wala na halos. Yes. At the same time, inaayos ko yung traffic. Ina-actionan mo agad. Hindi, you listen You listen kung anong gusto nila. Yun ang ibibigay natin. For the senior citizens, to the help of my Vice Mayor Arnel Duldulao, sabi ko nga, gusto talaga ng senior citizens na may birthday gift sila. So, lahat ng senior citizen dito sa Bambang, nakakaroon ng birthday gift. 500 last year, ngayon 750. Pag senior citizen ka, imagine mo may makukuha kang birthday gift. Grabe naman yung mga pagyakap mo sa mga constituent. Happy ako doon. I'm trying to get in touch naman with the PWDs kasi kailangan din. Lahat po ng sector kasi kahit mga LGBT, di ba, napakaswerte na kayo yung mayor nila. Masaya dito. Actually, yes, ang highlight namin this upcoming fiesta, our fiesta ngayon is April 27 to May 1. Ang last day will be Miss Gay. Actually, yung pasabog talaga. Pasabog. Actually, yes. 2 araw yan. 2 araw na punong-puno ng tao ang plaza. Miss Bambang and ang ating Queen of all gays. Queen of all gays. Pero may nabasa po ako na yung sa dam, yung project niyo po sa dam. Gusto ko po actually, yun. that started during my first term administration at 10 years ago. Nag-apply sila during my time. And then, sakto naman, when I assumed office again, doon sila doon sila natapos. So, I'm very happy that this will provide electricity to the national grid. And ang iniisip ko nga ngayon, actually, during my first term also as a mayor, inayos ko yung water system namin. I'm trying to improve it again. Pero, tiniisip namin kung pwedeng private partnership. At the same time, kung nakita mo, ginagawa yung ating bagong munisipyo. That munisipyo pala, because was built 1950s during my lolo. Parang nakita ko, nakaisa-isahang kahoy na lang yung loob ng munisipyo. Yes. Sa entire Nueva Vizcaya, come to think of it, nahirapan din ako paghanap ng pondo dyan. I approached Senate Migsubiri, Senator Bongo, yes, Speaker Martin Romualdez. I'm very thankful to him also, to the President also. Pero nangulit ako yung talaga. Yung may pondo po yung mga medical assistance po sa BRH ng 10 million. Oh my yes. God, sana on. Actually, I'm very happy also because I'm part of the Congressional Spouses Foundation Incorporated. Since wala na yung father ko, I'm representing my mother. So I keep on posting also. I'm very active there. Ang maganda naman, pag active ka doon, binibigyan ka ng pondo as a thank you na tinutulungan mo yung Congressional Spouses Foundation Incorporated, binibigyan ka ng mga pondo. Like, for example, what we got doon sa ating, not only VRH actually, kung pwede PGH Manila, PGH Baguio, Heart Center, East Avenue, lahat yun pwede ko ma-cover. Kaya kanina, kung nakita mo, ang dami ng pumipila kanina, ang dami ng papasalamat. 300 plus thousand na totoo. That is for today only. Oo nga po. Hindi lang yun. Marami pa tayong outsources. At meron pa kayong isang activity na every end of the month, pumupunta po kayo sa barangay. No, this is not really end of the month, pero monthly namin is munisipyo sa barangay. I have been doing that ever since my first term. All the services of the municipality, I bring dito sa munisipyo, I bring sa barangay. Kasi para ikaw, kunyari kailangan mo ng birth certificate, hindi mo na kailangan pumunta dito sa office. Kayo na pupunta sa pupunta mga ka barangay. na doon. May tax mapping. Gusto mo, may assessor na bayad ka bienes. Treasury, kung gusto mo magbayad anything sa treasury. Everything. You want to register your daughter, son. Even, ang pinaka-proud ako dito, may medical mission, may libreng bunot. Dental, yes. Dental, medical. Kayo na po mismo lumalapit sa mga constituents. Opo. As of now, I believe we have serviced almost 85% of the municipality sa barangay. Ang maganda dito, may output kami lagi. Usually, I give more than 1,000 seedlings.
hindi lang, 8,000 seedlings ang last na bigay ko eh. Itlog, namimigay kami ng mga itlog sa senior citizen, PWD, saka dun sa mga nanay. Lahat na. Yes. Ay, post ko na yun lagi Oo, sa Facebook ko. I-check nyo na lang lahat ng mga project ni Mayor. Kasi kung pag-uusapan namin ngayon, hindi kami matatapos. Benjamin Jamie Quaresma III. Yung may blue. Yes, ilalagay po namin dito. Tawag doon, yung verified. So, if I will to ask you po, ano po yung pinaka-importante na quality ng isang leader na meron siya dito po sa tatlo? Empathy, education, or experience? Actually, ang hirap mo kasi to make give importance to one eh. Yes. For me, empathy lagi. Empathetic ka dapat. Kaya nga sabi ko, diba? You have to experience what the experience. You have to know. Actually, one of my goals before was mag-house to house sa lahat ng... Kaya ako Mano-mano po talaga. Hindi, ako, makikita mo eh. If you go to enter their house, you talk to them like 2 minutes, 3 minutes, ang laking bagay na yun, makikita mo kung paano sila. Kung kailangan ba nila ng water system. So, dapat yung connection nyo, dapat talaga grassroots. Sabi connected din connected talaga kayo. ka. Kasi kapag if there is a disconnect, to the people you are serving, to your constituents, pagpunta ko Manila, if ever, for example, I go to the Department of DSWD, Social Welfare, hindi ko alam yung kailangan nila. Kunyari, for the disaster preparedness, that's why sabi ko, during the typhoon, umikot talaga ako. Dinulusob namin ng baha. Makikita mo kung anong mga kailangan, kung anong rescue vehicle ang kailangan, kung anong mga assistance kailangan nila doon during the flooding. Kaya ngayon, sabi ko, kailangan natin yung malaking truck para lulusob kung kunyari, hindi kakayanin ng 4x4. So, yung heart nito po talaga is dedicated po sa mga tao. Well, no? I'm very glad nga, sabi ko, na I come from a lineage of good public servants, especially my father and mother. Ang dami-dami niyo pong ginagawa, Mayor. Ano oras po nagsisimula ang araw niyo? Kanina, actually, woke up 7. Oo. Di ba? Natatapos na lang. Natatapos siya around 10, 11. Ganon. Yun. Paano niyo po kinakaya? Ano pong sekreto? Wala nga. Ang kailangan mo lang talaga dito, time. Actually, time management is the very most important thing here. Kasi kunyari... Pero limited lang naman yung time natin. Pero grabe mo i-maximize yung mga nangyayari. You really have to maximize. Ang problem nga sometimes, yung personal life mo, halos wala ka ng personal life kasi public servant ka. 24/7. 24/7. Yes. So, sabi ko nga, baka minsan wala nang panahon pag love life. Pero speaking of love life, Mayor, may fiancé po kayo, no? Yes, So, kailan po yung kasalan? Ay, hindi pa rin. Tingnan pa natin. Siyempre, sabi ko, we're really planning it out just in case. So, pag nakita po kayo ng mga tao, pag nababanggit po yung pangalan nyo sa kanila, ano po yung gusto nyong maalala kayo? Ang gusto kong malaman nila lagi, yung for example, especially for me, yung motto namin, yung malinis na gobyerno, mas maraming proyekto. Kasi talagang difference makikita mo eh. Pag malinis, nabibigay mo lahat sa tao yung services as a malinis na gobyerno, talagang mas maraming proyekto. That motto will stay with me until I believe hanggang matapos ang aking political career, na gusto kong malaman nila na malinis yung malinis. Yes. Kasi you will see the difference kapag malinis eh. Makikita mo yung difference talaga pag malinis. Everything will follow na eh. Diba? Kapag malinis, lahat na bibigay mo services, makikita mo yung improvement sa lahat ng aspects in the government. That has been my motto ever since I ran. At the same time, my family motto naman is Aramid Kinggap pa ng tipakakitaan. Diba? Lahat nung nakikita mong project talaga, yun yung masasabi mo na ginawa namin. Lahat ng, for example, for my mother, lahat ng mga farm-to-market roads, covered courts, and even mga legislation. My mom has more than 200 plus legislations in Congress. Sabi ko nga, yung ibang tao hindi alam trabaho ng congressman. Tsaka parang si mami nyo, buong buhay niya, dinedicate niya sa mga... Actually, sa Nueva Vizcaya, no? Yes. Right now, almost 40 plus years in public service. And we are happy. I'm very proud to say all of those years na dinedicate niya. Actually, more than na nga, kasabihin na natin, mas marami na yung time niya sa politics kaysa sa family. How does it feel po na kayo, yung mami nyo is public servant? Yeah, actually, it gives me pride na public servant siya. And as a family of public servants, it gives me pride na
na I'm hopefully making her proud as being Yes naman, one of yes. the best Pride ko lang ng Nueva one of the Vizcaya best si- mayors here in Nueva Vizcaya, I And hope. congresswoman and Oo. governor. Oo. Opo. Ang sabi ko nga, if you're thinking about it, you have very big shoes to fill. Kunyari, if you want to compare it with her alone, eh, ang dami niya nagawa, ang dami niya natulungan. I'm very happy. Parang kanina, actually, hindi lang Bambang natutulungan ko minsan. Marami from Bayumbong, Solano, Aritao, actually Santa Fe, pupunta din dito. Pag hindi nila mahanap, si mama ko hinahanap. Oh, so, hindi lang kayo dito sa Bambang talaga tumutulong, kasi ganun, Yeah. ganun po yung puso ninyo. Do you Oo. have any plans po na tumaas po kayo sa mas mataas It na really position? depends on the people. Alam mo, ang hirap kasi, if you plan ahead, tapos hindi mo nagkonsulta sa mga tao, or sa mga leaders, or even sa mga spiritual leaders, businessman especially, hindi ka magkonsulta doon, tapos you decided on yourself. Ang hirap At least, if you have your support, ako, feeling ko, gusto nila akong maging mayor kasi gumaganda yung bayan namin Nakikita. Yes. Oo. So, it really depends on the people. It's very hard to decide on your own. In any politics naman or any political area or aspect, importante yung input ng mga tao around you. And dapat- you have to listen. Sabi ko nga, kung sabi nila, mag-mayor ka lang. Kasi yun naman ang gusto nila Di ba? And Kasi yung mga tao ang magiging boss mo Di sila po naman ba? pa rin ang boss ko pa rin. Yes naman. So, Oo. So kung makakausap niyo po yung tatay niyo ngayon, ano po yung gusto niyong sabihin sa kanya, Mayor? ako naman, sabi ko, I'm just continuing the legacy. Ang one thing I'm very careful at saka very proud also is yung nga, I want na malaman nila na yung pamamalakad namin ng family of Quaresma, especially kami, na yun, ganun, maganda at malinis. So, I'm very proud to say na I hope he is also proud na from what is happening He now. is very proud. Thank you. And anyway, yun, for example, for you, ako naman, I could ask questions. For like independent vloggers like you, I hope, sabi ko nga, Content creator. Sige, Opo. content creators kasi multi-content. Pares na rin nga tayo Yes, Content creator din nga ako Kasi ang dami-dami niyo pong ginagawa talaga. No? Hindi, ako, very important sa akin na makita ng tao na kung anong ginagawa. Alam mo, one thing good about posting, kasi kunyari, for example, for our OFW families abroad, nakita nila maganda yung ginagawa mo, nagpapadala sila ng pera. For example, to help out with the fiesta, Yes. to help out with the mga needy, like for At example, saka I for our think kung nakikita children. po nila yung mga posts, nako-comfort po sila Oh yes, Diba? kaya ako nagpo-post lagi. Actually, marami akong backlog pa sa posting. Nakikita nila, gusto nila tumulong. For example, for the schools, marami na tayong nagdo-donate sa schools natin because nakita nila, may kailangan na improvement sa schools. Kulang kasi naman talaga ang pondo natin sa government dito sa Municipality of Bambang. May nagbibigay na sila ng school books, mga ganun. Tapos yung iba, magbibigay na ng mga Starbucks, mga Nahihikayat na computers. sila na tumulong din kasi Yes, nakikita nila na tumutulong ka. Exactly. At may pinupuntahan yung mga, Yung pera. yes. And it's properly managed. Yun ang importante. Nabasa ko po kasi dati na isa po ang munisipyo ng Bambang ang mga matataas na cases ng HIV. Ano po yung stand nyo doon, Mayor? Well, for me, it's that's why we have quarterly, actually, and yearly HIV assessment. Sabi ko nga, kung titingnan mo, marami kaming HIV testing dito. Kasi I think awareness is number one. Fully equipped po kayo sa mga Yes. ganun. Actually, ngayon, pwede ka pumunta sa RHU, pa-schedule Magpa-test. ka. Kung wala yung technician, schedule ka for a test. Pero we're very open to that. Ang gusto wow. namin dito kasi is awareness And number one of being awareness is aware ka na either positive ka or negative. Kasi kung hindi ka aware, it will be part of the misinformation. Parang hindi mo alam Na, Oo, kung pwede ka maka-apekto or baka maikalat yes, yung virus. exactly. So, Ano- kami, we have regular checkups. We're very open. Yung sa munisipyo sa barangay, lagi may ganun. May ganon. Kasama na yon sa mga screening testing namin. And it's sa self-care po yun yung magpa-test ka. Exactly. Oo. Lalo na Form siya ng self-love. kasama yon actually with everything. You have to know yourself actually. Tsaka nakikita ko, Mayor, yung pagyakap mo sa aming mga LGBT community, no? You are very embracing inclusivity. We are very inclusive. Yun naman ang municipality of Bambang. Kasama ko dito lagi with the LGBT community is si
Councilor Ira May Viloria. Nagka-conduct pa kayo ng Pride March, ganyan. And even Sabi sa ko, pesta nyo ngayon, highlighted, di ba? Yung Miss Gay. Sobra yung prize. Mas bongga nga yata yun, minsan yung mga, pag nagpaparade kami, mas bongga nga yung mga Miss Gay namin eh. Kaysa parang sabi ko, mas maraming nag-cheer doon sa Miss Gay kaysa doon sa kandidata na sa Miss Bambang. Sabi ko, I'm very curious. I'm very happy. Alam ko naman na highlight, sabi nga natin, highlight namin dito sa aming fiesta will be Miss Bambang and the Miss Gay Bambang. Yun naman ang highlight namin. So, Mayor, if I were to ask you na, sino consider mo na ba yung sarili mo na successful ka? You can never, ang hirap kasi to judge yourself. You always judge, ako hinihintay ko lang yung mga tao. Kasi ang hirap mo, for me one of my mentors said, ang hirap mo kasi magkaroon ng walang goal. That's why ako, when I achieve a goal, I set up to another goal. Laging ganun eh. Ang point ko dito, parang, okay, I achieved this already. O, na-achieve mo na yan. Gawa ka ng isa pang ma-achieve mo ulit. After na-achieve mo yun, gawa ka ulit. So, how can you manage to be... Ang hirap kasi maging contented already. Na ito na yun, okay na ako dito, marami na ako nagawa, wala na akong gagawin. So ano po yung mga bagay na nakakapag-fulfill po sa inyo? Ayun, doing projects, doing mga natutulungan. Actually kanina, I'm very happy na marami kami natulungan. Yung pa lang, projects, actually tomorrow, the ASEC of the Sud will be here. So Mayor, dun sa school ninyo, sa education ninyo, ano naman po yung natutunan nyo? Actually, yun nga, I'll give a brief background. Marami akong mentors. We were discussing about mentors earlier. Ang pinaka-tumatak sa akin, yun, Ad Maiorem de Gloria. Yun yung motto ng Ateneo. Ano pong ibig sabihin ng Mayor? Parang being a man for others. Yun, parang, to cut it short, parang, you have to be a man for others. In life, in politics, in your personal life, lagi mong iniisip dapat ang iba, not ikaw. Ako, totoo lang, every time I pray, I never asked for anything for myself. I asked for everybody else, but never for myself. And I thank for everything na nakukuha ko sa sarili ko, but I never ask for myself because I would rather ask others for the benefit for others. Yun yung natutunan ko with my education. Sabi ko nga, kaya pumapasok dyan yung pagiging malinis na gobyerno at saka yung being a man for others. Yun talaga ang gusto kong ma-impart sa lahat ng tao. Si Mayor Benjamin Jamie Quaresma III is a public servant, talaga man for others. Sabi ko nga, not only Bambang, Nueva Vizcaya, and all of the lahat ng pwede natin matulungan in the future.